mahal kita, Panginoon. Na mahal kita, Panginoon. Kailan may di magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ikita'y napapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, ilingkod sa'yo. habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. mahal na mahal Kita, Panginoon. Amen. Ito, hayaan natin na mag-flow ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Muli po Amen. palakpakan natin ang ating Panginoon. Yeah, Diyos na buhay. hallelujah! Amen. Hallelujah. Ngayon po, pupurihan po natin ang Panginoon ng may saya sa ating mga puso. Handa na po ba tayo umawit sa ating Lord? Amen! Sa mga po, amen? Amen! Lord, sabi nga sa awit, ako ay narito ngayon naghihintay. Naghihintay ka tayo sa blessing at sa love ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Hallelujah. Ako ay narito ngayon, Hintay, makasama-sama presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nanabing ang makita, luwalhati ang iyong mukha. Sa ako'y narito, ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama-sama presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nanabing ang makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ka na, sa galak ng natawa. Nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Gatuhin mo ang buhay ko, ako iyong iyo. Minsan pa ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama-sama presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha.
Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong For the last time, sumasayaw na nga, sa galak ng matawa, nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na sobrang magmahal ang ating Panginoon. Kaya ngayon, awitin po natin. Tunay na tunay ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan at walang katulad. Yes, Lord. Awitin po natin. Cruz ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdarang kabiguan, ikaw inubugin. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamataya. Sabahin mo lang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdaramdam mabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamataya. Sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Yakang
Panginoong Jesus, dakila ka, Panginoong Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo, nais ko ang presensya mo. Hallelujah. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, Mang Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Yes, Lord. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Blessings na kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Hari ng mga hari, Panginoon. Salamat kasi ginising niyo kami, Panginoon. Kami mga nabubulag, ginising niyo kami sa liwanag, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa tiwala mo. Salamat sa mga pagsubok dahil Lord, kami nagtetes ang sinabi, Pag-ibig Panginoon. mo, Jesus. Salamat, Lord. Salamat. Salamat po dahil ang aming po mga pamilya ay maayos. Salamat, Lord, kasi kami ngayon ay nakatayo dito. Walang ang sakit. presensya Pinagaling ka mo. na, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, dakila ang Pag-ibig mo, Opening. Jesus. Dalangin ko. mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo. May Lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo, May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. O Kristo. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Panginoon. We glorify your name, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Are you blessed? Amen. Tayo yung magbuhat tayo manalangin. Hallelujah. Lord, God, maraming salamat po sa araw nito na ito. Kayo po ang aming sinasamba at pinupuri sa oras nito. At sa araw na ito, aming buhay, patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga kasalanan, pagkakasala. Lord, God, kami po ay lumalapit sa iyo ng may magpapabawang puso. Hinihiling po namin ang iyong paggabay at karunungan sa pagsimula ng aming gawain. Lord, naway pagpalain mo po kami, bawat isa, pamagitan po ng aming sa araw nito. Naway ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman at mas lalong tumibay pa ang
Lord, ang antik namin sa iyo na tumutulong sa aming upang kami ay hallelujah. At mas lumago kami, magkaroon ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami, O Lord, na magkaroon ng bukas na isip at puso pagkakaisa upang kami magpaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gawain. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang iyong nais sa aming buhay. At gamitin ang aming mga talento at ibigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Lord God, itataas rin namin ang aming Pastor Alvin Katakutan, magbahagi ng iyong mga salita. Lord, his family and Harvest World International Ministry, I bless ninyo po bawat isa sa narito sa bawat membro ng HIM Church. Thank you so much, O Lord, sa aming mga trabaho, yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin at ang mga trabaho pa na ibinibigay ninyo sa mga nangangailangan. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa mga blessing ipinagkaloob po ninyo sa amin araw-araw. Maraming salamat po, Lord, sa inyong unconditional love. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Amen. To God be all the glory. Marin na po tayo po. At sa pagkakataong ito ay tunay nga na kaibuti ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tunay nga na yung awiting yun ay may lakas ang ngalan mo, Kristo. Amen. Alam niyo po ba, dadako na po tayo ngayon sa pagbibigay. Amen. Sino po dito yung mga marunong pong magbigay? Asan po yung mga kamay pong pinapakitaas? Parang ilan lang. Hindi lang. Amen. Lahat naman po tayo is a giver. Amen. We have a different way to give. But at this moment, we should give with what God must be. Amen. Kung ano yung pinaka-deserve ng ating Panginoong Diyos. Dahil po idadako po sa tithes and offering. At sa pagkakataong ito, ay alam niyo po, sabi nga sa ating Panginoong Diyos, ibibigay natin ikasampung ikapo para sa ating Panginoon ay tatanggapin lugod ng ating Panginoon sa buong puso ating ipagkakalaw sa ating Panginoong Diyos. Amen? Sa ngayon po, meron po ako ikwento regard po sa tithes and offering. So, si Lola ko po, tapos ako. Si Lola ko kasi yung pinaka-umpisa sa generation ko ng family po namin. Kapag nakakasama ko si Lola ko, kapag pupunta siya ng church, nahihiya ako. Kasi una sa lahat, hindi lang sa ayaw kong kasama si Lola dahil pag nakita ko or nakita ko ng mga kaibigan ko, andyan na yung banal-banal, andyan na yung santo-santo, andyan na yung hindi makabasag pinggan. But alam niyo po, that struggle don't stop us. Amen? Kaya I'm so blessed na nung panahon nagkaroon po ng ganitong sitwasyon. Si Lola ko po, sabi niya sa akin, Gerald, may pera ka ba dyan? Sabi ko naman, wala. Wala, Lola, wala. Pero may hiniipit akong pera. Pero ang paminipit na pero pamasahin namin ni Lola pa uwi sa church ko, dun sa bahay po namin. E di nung time na yun, sabi ng pastor, I am challenging everyone na pagbibigay po ninyo ng buong puso, papalitan ng Panginoon niya ng siksik, liglig at umaapaw. So ako naman, sa Ilocano, dula amin. Yan ang sa Tagalog po nun eh. Pero yung Ilocano niya, dula amin. Parang daming alam, parang gano'n. Eh ngayon, sabi ko naman, sige nga, gusto kong subukan. Tapos nung pagkatapos nun, yung naiipit na 100, doon sa iniipit ko po, para pamasahin niyo namin ni Lola. Sabi ko, Lord, bibigay ko to. Ibibigay ko tong 100 na to, lang ko, Lord, na ikaw na ang bahala sa amin ni Lola.
Kasi kung maglalakad si Lola ko siguro mga 4 to 5 kilometer yung lalakarin namin ni Lola. Baka na-heat stroke na kami dalawa. But praise God, alam niyo po, Lord, nung sinurrender ko na, Lord, ikaw na bahala sa amin ni Lola. Pinagkalog ko yun wala. Nung una, nag-alinlangan ako. Hanggang sa natutunan ko na, Lord, bahala ka na. Ikaw na bahala sa amin. Ikaw na bahala sa amin ni Lola. Nung pagkabigay ko yan, tinanong ako ni Lola, may pera ka? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, wala. Binigay ko amin. Binigay ko lahat. Kung gano'n. Sabi ko, wala akong pera. Hindi may iniipit kasi ako, Lola. Na-challenge ako doon sa sinabi ng pastor. Ibabalik ang siksik, giglig at umapaw. So ako naman, nung binigay kong gano'n, alam mo sabi nila, oh, wala rin akong pera. Sabi niya, binigay ko na rin, sabi niya. And then, paglabas namin sa gate ng church, may isang tricycle. Auntie! Sabi gano'n. Tapos, yes, sabi naman ni Lola. Sakay na kayo dito, hatid ko na kayo. Diba? Dahil From yung God pagpapala ng provide. Panginoon, if we truly trust God, God do His part. Kailanman hindi tayo pababayaan. Amen. Ganun ang pinakita ng ating Panginoong Diyos na ating Panginoon. Kaya walang hindi imposible. Ano man yung nasa puso mo na nais mo ipagkalo sa ating Panginoong Diyos, hindi sa hinahangad natin yung blessings na bibigay ni Lord, pero yung plano, yung maayos na kagustuhan ng ating Panginoon, mararanasan po natin. And then what would be kung ano yung dinala pa ng Panginoong Diyos na blessing sa akin, nandito ako ngayon. Nandito ako sa pinakamainam na lugar. Hindi ko po minamalit ang bansa natin. Pero there's a lot of opportunity na mas dumating pa para sa akin. Hindi lamang doon sa nag-step out ako sa pagbibigay ko ng tithes and offering o pagbibigay sa ating Panginoong Diyos, pero tinignan ng Panginoon kung hanggang saan pa yung maaabot ko. Hanggang saan pa yung mararating ko. Kaya to God be all the glory. Sa simpleng bagay na paniniwala mo na, Lord, you can do all things. Alam kong kaya mong ibigay, kaya mong ibalik. Amen. Yung pagbabalik na yan, maliit na bagay lang yan. Pero yung malaking tiwala at kagalakan natin na pagbibigay sa ating Panginoong Diyos, yan ang magbubunga. Amen? Yan yung magpapakita sa atin na ito ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sa pagkakataon ito, palakpakan natin mga sa ating Panginoon. At malaya na po tayo mga pagbigay para sa ating tithes and offering po natin, para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Dito po tayo sa rapat pagkatapos po at idadalangin po natin ang ating nalikod sa bagong ito. Can you please all stand and raise our hand para sa nalikod po? Hallelujah. Heavenly Father, Lord, thank you once again, Panginoon, sa pagpapala, pinagkalog ng bawat kapatiran po namin, bawat kapatid po namin, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon Diyos, na ang nalikom na ito ay magagamit po sa iyong tahanan. Dalangin din po namin, Panginoon, na hindi lamang po maging daluyan ng pagpapala ang mga nagkaloob nito, Lord God. Pagkus, Panginoon Diyos, gamitin mo sila sa ikalalawak pa ng iyong Ebanghelyo. Amen. Lord, dalangin din po namin na iyong pagpapala, Panginoong Diyos, ay matatamasa ng bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, hindi lamang sa napakainam na kapalit nito, Panginoong Diyos, pagkos pinakamasaya at masaganang pamumuhay ng bawat isa, maging sa kanilang pamilya, Lord God, to generation, Lord Amen. God. And we're claiming, Panginoong Diyos, the victory upon the victory, Lord God. Amen. Lord, bless those people na nakapagbigay po nito, Lord God. At ganoon din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na hindi man po napagkaloob. Lord, bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng pagkakataon, Lord God, nang maranasan nila, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapalang siksik, liglig, at umapaw. Muli, Panginoon, sa ilang pinakamataas na kapulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming na tayo po. Amen. So, diretso na po tayo sa Holy Communion. At ang Holy Communion po natin gagawin. Anayan po yung dalawa po mag-assist para sa communion po natin. Amen. So, sa pagkakataon nito ay gusto ko po muna i-explain po ang ating gagawin. Ito po ay isang bahagi na dapat po natin ginagawa bilang isang mananampalataya. Ang pagtitake po ng banal na dugo at ang banal na tinapay na pinagpipiraso-piraso para sa atin upang maalala natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Dito po kayo.
Ulitin ko po, ang pagpapartake po nito ay hindi po part of salvation. Ito po ay isa pong bahagi para alalahanin natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo nung siya ay pinagkanulo. Kaya sa pagkakataon nito, nahinayaan ko po muna ang bawat isa na manalangin, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa bawat pagkakataon na pinagkaloob sa atin. For every day na pinapalitan ng ating Panginoon yung mga nawala po nating kalakasan. Amen? And let us pray. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa buhay po namin, Panginoon. At patuloy mo po kami na tinatawag at ginagamit, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na magpatuloy nawa, Panginoon, ang iyong mga galak at saya at katuwahan, kasiyahan sa buhay po namin. Lord, bawat hampas, Panginoon Diyos, ng mga sakit o pasanin na naramdaman mo nung bago ka ipinako sa krus, Panginoon, kami po humihingi rin, Panginoon, ang kapatawaran at pag-alala sa iyong habag at pagmamahal sa buhay po namin. Panginoon, sa mga kapatid ko po na narito, anuman ang kanilang mga damdamin, Panginoon, anuman ang kanilang mga nararamdaman, dalangin po namin na maibsan ito, Panginoon Diyos, ng iyong pagmamahal. Lord, with this blood, Lord God, with this blood, Panginoon Diyos, itong tinapay na aming kakainin, Panginoon, cover this, Lord God, with your precious blood. Ilayo mo, Panginoon Diyos, ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang bagay na maaaring manghamak, Panginoon Diyos, na tumiwalay sa iyong landas. Ganun din, Panginoon, din po namin, Panginoon, bago po kami makapag-partake o bago po ito ibahagi, naroon, Panginoon Diyos, ang biyaya mo, Panginoon. We remember your sacrifice. We remember your offering to us, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. I pray, Panginoon, mula sa iyong banal na dugo, at mula sa iyong sumisimbolong katawan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo nawa kaming bigyan ng habag sa buhay po namin. At nawa, Panginoon, hindi po kami maghiwalay sa iyong landas. Ano man ang mga bumabagabag sa aming Panginoon Diyos, dalangin po namin na namin magbigay linaw po at bigyan mo kami ng tamang panahon nang mas makilala ka pa namin, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po'y naniniwala na kailan may hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Muli, Panginoon, sa ilang ang pinakamataas na magpulit ko sa pangalan aming Panginoon Jesus. Amen. Ayaw ito natin ibigay. Amen. Taas po natin ang simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Diyos. At sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus said, On the night he was betrayed, took a bread, and when he had given thanks, he broke and he said, This is my body, which is for you. Do this to the remembrance of me. Amen. Tayo pinag-partake. At ganun din, taas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 11, verse 25, sabi dito, in 26, At the same time, after supper, he took the cup and says, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord that until He comes. Hallelujah. Thank you, Lord. Minsan pa tayo po yung at manalangin.
Maraming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami po yung pinapaalalahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na hindi mo kami iniwan. Lord, we remember your sacrifice. We remember your love, Lord God. And we remember, Panginoon Diyos, kung paano ka pinako sa krus dahil sa aming mga pagkakasala. Sa pagkakataon nito, Panginoon, thank you for your love. Thank you for your goodness. And thank you for your mercy, Lord God. Lord, we give thanks and we give the highest glory to you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Palakpakan Amen. natin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Bago po tayo makarinig po ng salita ng ating Panginoong Diyos, ay meron pong magnanais na makapagkaloob ng inyong testimony. At palakpakan po natin si Brother Ryan. Amen. Amen. On the spot. Nagulat na si Kuya Ryan. On the spot. Kaya mo ito sombrero mo eh. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang po ikwento yung nangyari sa trabaho ko. Nakuha ko rin yung day off na Sunday. Kasi almost 1 year and 4 months din na naghintay ako. Pag nakikita mo lang sa live, nakikita ko kasi meron na lang naiiwan. Noong unang-una, yung kasama ko na katrabaho ko, yung day off niya ay linggo. Tapos yung kasama ko naman, gusto niya mag-aral ng French daw, every Sunday. Hindi siya natuloy. Pero yung kasama ko na mag-aral sana ng French ng Sunday, hindi siya natuloy, pero ayaw niya ng day off na linggo. Kaya biglang tumawag sa akin. Ryan, di ba sabi mo na gusto mo mag-day off ng linggo sa akin? Oo, bakit? Sabi ko sa kanya, kunin mo na itong day off na linggo kasi ayaw ko, hindi ako makapaglakad ng papers doon sa weekdays. Kaya, yun. Sige, ako nang bahala, ako nang magsasabi sa opisina. Nag-uusap na rin dalawa, bahala ka na makipag-usap sa opisina. Yun, binisins ko yung opisina. Tatanungin ko muna kay yung katrabaho mo kung papayag siya. Hindi nila alam na nag-uusap na pala kami na kaya yun, nag-okay rin sila. Kaya yun, binigay rin sa akin ng linggo. Kaya yun, talagang dinibigtin ng Panginoon ng Amen. Hallelujah. every Sunday. Kaya mula ngayon, makakasama din ako ng every Sunday. Hallelujah. Amen. Praise God. That's our prayer. Amen. Answered prayer na tayo. Hallelujah. Kuya, may kasama na kami magbubuhan. Amen. Sino pa po yung may nais na mapagkaloob ng testimony ng ating Panginoon? Meron pa po ba? Anyone? Meron? Huwag kayong mahiya. Yun na po. Sino pa po? Sige, habang piniprepare po ninyo yung sarili niyo po, ako din po mag-testify po sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa tutusin lang po, maraming struggles, maraming dumating din po sa akin. Pero tinuturn out ko lang as a positive. Marami man po ako naging pagkukulang at pagkakamali, but tinuturn out ko po rin po sa positive. Kasi alam ko na ginagamit lang yung circumstances na yan para pahinain ako, para matanggal ko ako, para mawala po ako sa church. Pero hindi po ako nagpatinag. Amen? Kasi naalala ko lamang na minsan kasi sa atin sa buhay natin, nakakalimutan natin isipin na yung mga circumstances, trials, and problem, hindi lamang si Lord yung nagbigay sa atin. But ang ating Panginoong Diyos, hinayaan niya ang Satanas para sumira sa atin. Paano yun? Remember the life of Job? Ang hindi lang kayang gawin ni Satanas ay kunin yung buhay ni Job. So ganun din yung pag-usig ni Satanas sa buhay po natin. Kaya naniniwala ang ating Panginoon na hindi tayo matitibag at hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Amen? Dahil ang ating Panginoon, ipiniprepare tayo sa mas maganda pa. Amen ko. Yung testimony ko po doon ay kung hindi man po ko lumalim siguro,
ay wala na po ako ngayon dito po sa Him Family Church. Kasi alam niyo po, isa po sa mga dalangin ko, makahanap nawa ako ng church na alam kong pamilya. At ito yung pamilya na nakita ko. At ito yung pamilya na naramdaman ko. Kung sinabi ko yun, narinig ni Satanas siguro. Kaya ngayon may sumisira, may naninira, may tumitira. Pero forget it. Kasi gawain lang yan para may hiwalay ako. Kaya alam niyo po yung pagkakataon ito, yung testimony niyan, panghawakan po natin yung maliit lamang na pananampalataya natin at hindi tayo matitibag. Always remember, we start to this family. So ibig sabihin na itong pamilyang to, marami mang conflict, pero sama-sama pa rin tayo. Para pagdating ng tamang panahon, we stand as one family and testifying that this is my family. Amen. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po ba magbabahagi ng testimony po nila? Ayan, tutuwa na sila. Jackie Poy, sino matala? Diyan na. Lang. Meron po. Gusto niyo pong magpasalamat sa ating Panginoon? Pastor, Ayun. Naka-full makeup tayo ngayon. kaya pala. Kaya naintot si Kuya eh. Gusto ko lang pong i-testimony yung favor ni Lord sa buhay namin mag-asawa. Hindi ako prepared. Be prepared daw. Hindi, kasi gusto ko lang po i-testimony yung ginawa ng Lord sa buhay ng asawa ko. Kung naaalala niyo before is, nabanggit ko sa inyo lahat na na-stress siya kasi wala siyang makuha magandang trabaho. Tapos kung naaalala niyo din po yung unang text ko, sabi ko, Lord, alam ko itong text ko na to, challenge ko talaga siya. Sabi ko, Lord, alam ko na kapag nag-text ako sa'yo, alam ko, bibigyan mo ng magandang trabaho yung asawa ko. Hindi siya agad sumagot, hindi siya agad nag-answer dun sa prayer na nilapit namin sa kanya. But in time, yung lagi natin sinasabi, in God's perfect timing. Kasi alam niya yung kung kailan niya ibibigay yung blessings, yung favor niya sa buhay natin. So, last month, ngayon, nagkaroon siya ng offer. At sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, tinitest ka ng Lord na kung maliit ang income mo, maaalala mo siya. So, di nag-tithe siya. Tapos, nung last month, ang ina-expect lang namin na sahod niya actually is konti lang. Konti lang. Then, nung umuwi siya, hindi namin ina-expect, nag-tithe siya ng medyo malaki. So, praise God kasi, hindi naman namin ina-expect. Yung ina-expect namin na sahod niya is naging times 2. Wow. Diba? Praise God. Kasi kapag tapat ka na nagbibigay sa Lord na without asking in return, na alam mo yung ibibigay ni Lord sa'yo na hindi mo inaasahan na triple or more than that, ipapagkaloob niya sa'yo kasi willingness, yung nasa loob mo na magbigay ka sa Lord without questioning anything. Amen. Diba? Yung pagpapala ng Panginoon kapag ikaw ay nagbibigay ng sinusurrender mo lahat sa Panginoon, na alam mo na ang lahat ng nare-receive mo is coming from the Lord. Diba? Na hindi namin ina-expect, pero yung pakiramdam po namin mag-asawa is nagagalak kami. Hindi kami masaya. Nagagalak kami. Gawa ng naibibigay namin yung para sa Lord. Alam niyo po yun. Iba po yung pakiramdam ng masaya sa nagagalak ka. Yun po. Iba. In time, sabi ko nga, lagi ko din po itong kinukwento sa iba. For now, kung hindi po kaya, wala pong problema. Pero may time, kagaya po na nangyari sa akin, may time po na parang bigla ka na lang kakausapin ng Lord na it's time na kaya mo nang ibigay yung para sa Kanya nang nararapat. Yun yung time na bigla na lang bumuka sa bibig ko na mag-tithes ako. And yet, before sa mga past years na nagtrabaho ako, hindi ko naalala na mag-tithes. Pero, nag-start ako dito sa Paris, pagka-receive na unang sahod, yun yung pinakaunang
bagay na pumasok sa sarili ko. Sabi ko, mag-tights ako. Hindi ko din po ina-expect yun, kasi bigla na lang akong kinausap ng Lord na mag-tights ako. And yet, hindi ko din po inaasahan, hindi rin po namin inaasahan mag-asawa, yung pagpapaalam ibibigay niya sa amin sa mga bagay na dapat na ibinabalik natin sa Panginoon. Amen po? Yun lamang po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos, a lot of surprises po. Amen. May mga bagay na hindi mo sukat na kalain. Kaya ganun din, alam niyo po, napaka-surprise kasi yung mga iba rin dito. Kasama na lang ang pamilya nila. Kaya masusurprise din ako, Lord, sa Pilipinas ako. Hindi, kung saan yung surprise na ng ating Panginoon, di ba? Hindi natin alam. Kaya yun, alam niyo po, you must be faithful in giving in offering to God, and He will be faithful to giving back to you. Amen. Ganun ang ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataong ito, handa na po ba kayong makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sino po dito yung handa ng makinig at ilalabas lang dito? Bibiro. Dapat pakinggan po natin at sa puso natin. Unawain natin kung anong ibabahagi ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Amen. Muli po palakpakan natin ating Panginoon. Ganun din, ang nagkagamitin sa umagang ito. Walang ibang kundi si Sister Zenny. Palakpakan po natin. Dawa, magkaloban tayo ng magandang wisdom ng ating Panginoon. Glory to God in the highest. Amen. Hallelujah. Tunay na nakakabli sa mga anak ng Diyos. Amen. Mga anak ng Diyos na tagalangit. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So we are blessed. All is well. Narito tayo para purihin sambahin ng ating Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Amen. So our theme for the month of August is Kingdom Prayer Continually. Kingdom Prayer Continually. Kaharian ng panalangin na talagang matindi, walang katapusan. Panalangin walang patid. So today, ang aking sermon, ang aking teksto ay panalangin na walang patid. Mababasa po natin ito sa teksto ng 1 Thessalonica 5 verse 17, manalangin walang patid. Amen. Pray without ceasing. Hallelujah. Tayo yumukot manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay. You are the source. You are our sustainer, our provider, our healer and deliverer, the comforter. Hallelujah. Diyos na mapagmahal na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Patuloy kong inilalapit sa iyo ang aking buhay. Use me, Lord, as your vessel. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, nagdaluyan ng pagpapala, ibahagi ang iyong salita. Use my lips, Panginoon, ang salita mo lamang ang lalabas sa aking bibig. Itago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang makita. Not unto me, but to you all the glory. Ikaw lamang ang maitaas at ako ugad ay maibaba. Naniniwala ako na ang iyong mga anak ay handa ng puso at tanggapin, Panginoon, ang binhi, Panginoon, ang pagkain iyong inihanda, na ito'y maitanim, magbigay kalakasan, magbigay kagalingan, magbigay, Panginoon, ng transformation sa buhay. Salamat ng marami, inaangkin na namin ang katagumpayan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Kumusta ang ating buhay? Pabuti ng pabuti. Amen. Paangat ng paangat. Payaman ng payaman dahil ang ating Panginoong Hesus ay mayaman at tayo ay kanyang mga anak. Kaya tayo ay mayaman. Kaya kapag ikaw ay tinanong kumusta ang iyong buhay, kapatid, payaman ng payaman. Pabuti ng pabuti. Lalo na nasa Europe tayo. Paangat ng paangat. Amen. Hallelujah. Kaya tingnan nyo, pag sinabi yun yan, yung mga tao, natutulala sila. Sabi sa asawa ko, kumusta yung mayaman? Sinabi, ang tawag sa asawa ko, mayaman eh. Hindi naman ako mayaman. Sabi niya, bakit tawag ka mayaman? Sabi ng asawa ko, no, mayaman tayo, hindi mo lang alam. Mayaman tayo dahil ang may-ari may-ari ng lahat sa mundong ito ay ang ating Panginoong Hesus na tayo ay kanyang mga anak. Mayaman tayo, sabihin mo. Oo, mayaman kami. Kaya ngayon, nasa mga nanunood, kaya lagi sinasabi, ay na yung mayaman. Diba? Kaya sabi, mayaman tayo dahil meron tayong Diyos. Amen, na
nagbibigay ng source, the blesser, the sustainer, and the giver of all the things here. Amen. Oh, He is the creator. Amen. Kaya, sabi ko, panindigan mo na yan na mayaman ka. Sabi ko sa kanya. So, nakaka-bless, di ba? Nakaka-bless talaga. Amen. Praise God. So, dito po sa tekstong ito ang pinakadakila at maikling talata, subalit ito rin ang pinakamahirap gawin. Yung manalangin kayong walang patid, sabi po sa 1 Thessalonica 5:17. So, paano tayo mananalangin ng walang patid? Hindi naman tayo pwedeng nakaluhod ng everyday. Kasi manalangin ng walang patid. Pray continually, hindi po ibig sabihin na mananalangin tayo nakaluhod everyday, araw-araw. Hindi naman po ibig sabihin ng ganun kasi mayroon po tayong trabaho, mayroon po tayong pamilya, meron po tayong inaasikaso. Lalo na dito, nasa malayo tayo, abala po tayo. Abala ang lahat. Pero hindi sinabi ni Pablo na manalangin kayo ng walang tigil na kaluluod. Hindi po ganoon. Ang ibig sabihin niya ay magkaroon ng buhay na laging konektado sa Diyos. Amen. So tignan po natin ang konteksto ng 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18 ay magkakasama po ito. Sabi niya po sa 16, maggalak kayong lagi. Sa 17, manalangin walang patid. Sa 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ito ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang kagalakan, panalangin at pasasalamat ay hindi pangyayari po ito. Ito po ay kundi ugali. Ito po ang maging ugali natin, maging lifestyle po natin ito. So, ano ang ibig sabihin ng walang patid? Hindi ito tuloy-tuloy na pagsasalita. Kundi tuloy-tuloy na relasyon. Hindi yung lagi ka nagsasalita na ikaw nananalangin na walang tigil. Hindi po ganon. Kundi tuloy-tuloy yung relasyon mo sa Kanya. Yung pagsunod mo sa Kanya. Parang paghinga po yan, di ba? Hindi mo kailangan isipin yung paghinga. Ang paghinga parang huminga. Pero tuloy-tuloy ito dahil buhay ka. Dahil buhay po tayo. Ganon ang panalangin sa taong buhay kay Kristo. Tingnan yung paghinga natin. Di ba tuloy-tuloy siya? Kung wala na po tayong hininga, patay na po yun. Dahil buhay tayo, kaya po tayo humihinga. Ganon po ang gusto ni Paul doon sa walang tigil, walang patid na panalangin. Yung tuloy-tuloy tayo na we are connected, we have a relationship with God, na hindi po tayo lumilihis o lumalayo sa Kanya. Amen. Parang isang sundalo na may radyo na laging bukas ang kanyang commander. Hindi siya laging nagsasalita, pero laging naka-standby. Handang makinig at sumagot. We are the soldier. Lagi tayong naka-ready dyan, di ba? Lagi nating inaantay ang signal o yung tawag at tayo ay sasagot doon. Handang makinig at sumagot. Ang panalangin na walang patid, ito ay pusong laging nakaharap sa Diyos. Amen? Yung walang agwat, walang patlang, parang upo na, pabalik-balik. Kahit hindi dahil sa haba ng panalangin, kundi sa dalas ng paglapit. Yun po yung pusong laging nakaharap. Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. Kapag mayroon siyang naramdaman, kapag mayroon siyang problema, kapag mayroon siyang nararanasan na pagsubok, lumalapit lamang sa Diyos. Yun po. Ang panalangin walang patid, bakit kailangan natin manalangin na walang patid? Mabilis po ba ako? Dahil mahina tayo at malakas ang kaaway. Mababasa po natin ito sa Lucas 18 verse 1. Kailangan laging manalangin at huwag manghinawa. Sa mundong ito, puno ng tukso, pagod at lungkot. Lalo na dito po sa mga OFW na namalayo sa kanilang mga layo sa mahal sa buhay. OFW life. Kung mapuputol ang linya natin sa langit, madali tayong bumagsak. Yan po. Kaya, ang panalangin ay lagi dapat tayong nakakunik sa ating Panginoon. Dahil tunay nga, maraming tukso. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong manghina kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok.
Yes, mayroong pagod. Nararanasan natin yung pagod, nararanasan natin yung lungkot, lalo na wala yung ating mga mahal sa buhay. Pero hindi ito dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Di ba? Para tayo ay manghina. Minsan nga ginagamit nila yung pamilya kaya siya malakas dahil meron siyang anak na naghihintay upang magkaroon ng magandang buhay. Di ba? Minsan nanghihina siya. Ginagamit ng kaaway ang kanyang paglayo. Gumagamit siya ng mga tao kagaya ng mga nag-iisa sa buhay. Diba? Dito nasisira ang relasyon. Kapag wala kang panalangin sa Panginoon at ikaw ay mag-isa, dito pumapasok ang tukso. Dito pumapasok ang kalaban, mga kapatid. Kapag wala tayong panalangin, wala tayong prayer, wala tayong lifestyle na panalangin. Lalo na kapag ang nakapaligid sa'yo, diba? Ay walang pagkilala sa Panginoon, kaya mai-influensyahan ka. Kung hindi mo sila makuha, ikaw ang makukuha. Kaya sa lahat ng mga OFW, ito po ang aking naobserbahan and under my experience, dahil kung saan-saan na rin po ako napunta, sa iba't ibang bansa, sa OFW, dito ko nakita talaga na wasak talaga ang relasyon, ang isang pamilya kapag walang panalangin sa kanilang buhay, walang relasyon sa Panginoon. Maraming nawasak, nagkaroon ng ibang pamilya, nagkaroon ng asawa, ng partner, kahit na may asawa sa Pilipinas. Dahil dito pumapasok kasi ang kaaway. Binibigyan mo ng daan. Dahil kulang ka sa pananalangin, dahil nai-influensyan ka sa iyong kapaligiran na hindi ito maganda. Even kapag wala kang panalangin, talagang nandyan ang tukso, nandyan ang kaaway. Amen? Kaya, praise God, dahil bago pa ako naging Christian, nangyari din po sa akin yan. And praise God, dinala niya ako dito. At dito ko talaga napatunayan ang katapatan at kabutihan ng Panginoon na hindi niya hahayaan ng kanyang anak na ito ay mahiwalay sa kanya. And no one can separate of the love of the Lord. Amen. Dahil sa kanyang pagmamahal, ako'y kanyang itinuwid, ako'y kanyang tinulungan upang mabago ang direksyon ng aking buhay. Sabi ko, kung hindi mo ako inalis doon, Lord, wala ako ngayon dito sa iyong harapan. Anong buhay ko kaya meron doon? Sabi ko, yung pinuntahan kong lugar na yun is like Sodom and Gomorrah. Nandun na lahat ang klaseng kasalanan. Imagine, sabi ko, ano na kayang buhay na aking hinahantungan? Paano na ang aking pamilya? Kasi wala akong relasyon sa Panginoon, hindi ka nananalangin, wala akong relasyon. So yun ang naging buhay ko sa ibang bansa sa Bahrain. But praise the Lord, hindi niya hinayaan, gumawa siya ng paraan upang ako ay malayo doon sa kapahamakan. Amen? Praise God. Kaya ang tunay, napakabuti ng Panginoon. Tunay na kapag may nananalangin, everyone sa atin may nananalangin sa atin, na may nananalangin, tunay na nababago ang ating buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ang panalangin ng walang patid, ito ay pusong laging nakaharap sa Diyos. Yun po, yung lagi siyang, kapag siya'y nagigipit, lagi siyang bumaharap sa Diyos. So bakit kailangan natin manalangin ng walang patid? Dahil nga po mahina po tayo. Dahil kailangan natin ang karunungan sa lahat ng desisyon. Sa Kawikaan 3 verse 6, sa lahat ng iyong lakad, siya'y kilalanin mo bago magdesisyon, bago sumagot sa mga galit na message, bago gumastos, kumunik ka muna sa Diyos. Yes, sa atin, marami tayong mga desisyon at plano. Kaya sa panalangin, sa bawat desisyon, sabi po ni Paul, sa bawat desisyon natin, kailangan muna natin sabihin o kaya ipaalam sa ating Panginoon kung tama po ba, Lord, ang aking desisyon na ito? Tama po ba ang plano kong ito? Kailangan mo natin itanong sa Panginoon kung kalooban mo ba, Panginoon, ang plano kong ito, ang desisyon kong ito. Dahil minsan, ang ating mga desisyon ay basta-basta na lang natin itong dinidesisyonan na kung kaya tayo nagiging minsan palpak, di po ba?
palpak na palpak tapos hindi nagiging successful dahil sa kulang tayo ng panalangin. Ginagawa natin ito, dinidesisyonan natin ito sa sarili nating lakas. Na wala man lang tayong panalangin, hindi man lang tayo nagtatanong sa ating Diyos. Amen! Kaya bawat panalangin na walang patid, ito ay kailangan natin maging marunong sa lahat ng desisyon kasama ang Panginoon. Magkaroon tayo ng Kumunita po muna tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang panalangin na walang patid, dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. Hindi lang payo, ito ay utos ng may kasamang pagpapala. Gusto ng Diyos na laging kausap tayo. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos. So paano magkaroon ng panalangin walang patid? Gawing ugali ang manalangin, hindi lang emergency. Ang panalangin walang patid, tatawag ka lang ba kung mayroon kang problema? Pag nagkaroon ka ng emergency, diba? Mostly talaga, aminin po natin, tumatawag tayo sa Panginoon kapag tayo ay talagang yung gipit na gipit ka na, yung nandoon ka na sa emergency, yung buhay mo ay ano na, diba? Yung talagang yung buhay mo ay delikado na. Ginagawa natin emergency yung pagtawag sa Panginoon. Naaalala natin ang Panginoon kapag nandoon na tayo sa problem na wala na talagang makakapag-solve. Diba? Ugaliin po natin ang manalangin, maging lifestyle po natin ito. Pagkagising pa lang sa umaga, Lord, salamat. Salamat sa buhay, salamat sa araw na ito. Habang nagtatrabaho, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Habang hinihintay mo yung bus, yung metro, bumulong ka lang ng isang panalangin. Huwag ka muna mag-scroll. Bumulong lang, Lord, samahan mo ako sa aking gagawin. Bumulong ka lang ng isang panalangin na, Lord, bahala ka na. Amen? Bago ka kumain, bago ka matulog, pasalamatan ng Panginoon, manalangin. Amen? Hindi yung every time na kapag dumarating yung problema mo, sino unang-unang mong tinatawag? Call a friend? Call mama? Call papa? Call the bank? Diba? Yun ang unang-unang pumapasok kapag nagkakaroon ng mga problema. Nagiging, ano na po ng tao yan. Diba? Pero kapag talagang yung walang-wala ka na, sinong tinatawagan mo emergency, ginagawa mo ng emergency ang Panginoon. Ginagawa na natin ito, hindi po ba? Sino po nakakaranas dito? Amen? Minsan kapag wala kang problema, hindi mo siya iniisip eh. Wala lang. Dahil malakas ka, dahil may pera ka, di ba? Pero in the emergency, siya na yung tinatawagan natin. Kaya, bago mag-end ng araw na ito, naniniwala ako na nagbigay ng mensahe sa araw na ito ang may panalangin. Amen. Hallelujah. Gawing maikli at totoo ang panalangin. Ang panalangin walang patid, hindi na kailangan yung mahabang talumpati. Sabi ni Jesus in Matthew 6 verse 7, huwag gumamit ng maraming salita o paulit-ulit. Halimbawa na maikling panalangin sa buong araw, Lord, tulungan mo po ako. Lord, ikaw na yung bahala sa akin. Yan po yung mga maiksing panalangin. Amen? Huwag gumamit na ng maraming paulit-ulit. Panginoon, patawarin mo ako. Lord, salamat. Lord, samahan mo ako sa gagawin ko ito. Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Lord. Lord, I surrender everything. Lord, bahala ka na. Ikaw na po, Panginoon, bahala sa family ko. Lord, sa iyo lahat ng ito, Panginoon. Lord, patawarin mo ako, tulungan mo ako. Yung mga maikling panalangin na yun ay naririnig ng Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig sa atin. Amen? Kaya gawing lugar ang lahat ng lugar. Gawing lugar ang lahat ng lugar. Sa panalangin, pwede po tayong manalangin kahit saan. Hindi naman tayo mananalangin ng sisigaw, no? Kahit tayo naglalakad, Lord, thank you, Jesus. Salamat sa kalakasan, salamat sa protection mo. Yung pabulong na talagang nananalangin ka. Ang Diyos ay nakikita kanya kahit pabulong, kahit yung pag-iyak mo lang. Alam ng Lord yun. Alam ng Lord ang lahat ng nasa puso mo. Kaya pwede tayong manalangin kahit sa CR, kahit sa kwarto, kung mayroong kang kasama, kahit tumikit ka lang. Alam, kahit saan, kahit anong lugar, ang panalangin.
Dahil ang puso mo ay templo. Ang puso mo ay templo ng Diyos. Kaya kahit nasaan ka, naririnig ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pinoprotektahan ka ng tukso sa pag-aalala. Isa po yan sa ating panalangin. Kaya ang isip na walang panalangin, mabilis mapuno ng worry. Yung mga taong hindi na nanalangin, sila yung laging nag-worry. Sila yung laging nagagalit. Sila yung laging natatakot. Sila yung ang taas-taas ng kanilang pride, ayaw magpakumbaba. Kasi wala silang panalangin. Pansinin po ninyo kung wala kang panalangin. Paglabas mo lang sa metro, 60 ka niya na, sabi ka lang, naaway mo lang, ang dami mo lang reklamo. Diba? Tignan nyo, ang dami mo na sumasakit na yung ulo mo. Tapos nakikipagbangayan ka na, nakikipag-away ka na. Kasi wala kang panalangin. Kaya ang panalangin walang patid ay pinuprotektahan niya tayo. Amen. Pinuprotektahan niya tayo sa tukso at sa pag-aalala. Kapag ikaw ay nananalangin, kahit wala kang pera, kahit wala kang wala ka dyan, hindi ka nag-worry. Dahil alam mo na God will provide. Amen. Alam mo, nandoon yung kapayapaan kapag tayo nananalangin kahit wala tayo. Hindi tayo nagreklamo. Amen. Hindi tayo nagreklamo kapag nanalangin ka na. Thank you, Lord. Hindi tayo naiinggit. Eto, pinakadalas, madali pa tayo magpatawad kapag nananalangin tayo. Amen? Kaya ang panalangin ay nagproprotekta sa atin, sa tukso, sa worry, sa anumang takot, sa pag-alala, sa galit. Hindi ka magalitin kaya ikaw ay nananalangin. Hindi ka madaling magalit. Diba? Nagpapatawad ka kaagad. Okay lang yun sis, okay lang yun sis. Diba? Hindi ka nababahala, hindi ka nababalisa, wala kang takot. Dahil nananalangin ka sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi ako matatakot, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong salita, I will not be feared for you are with me. Diba? Pag ang panalangin ni Lord, hindi ako matatakot dahil sasamahan mo ako dahil ito ang iyong pangako. You will never leave me nor forsake me. Hindi ako magugutom, hindi ako mag-aalala, mababalisa. Hindi ako matatakot. Even though I walk to the valley of the shadow of the death, I will not be feared for God is with me. Ganun po yung panalangin mo. Ganun ang panalangin mo talagang hindi ka, wala kang takot na sumunod sa Kanya. Amen. Nandoon ang kapayapaan mo, nandoon ang kagalakan mo na sumunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Dahil doon nabubuo ang pagtitiwala. Hindi lang paghingi. Hindi lang nananalangin tayo dahil gusto ko niyan, gusto ko noon. Hindi po tayo nanalangin dahil gusto natin. Hindi lang po yung paghingi. Nananalangin tayo dahil ito ay kalooban ng Panginoon. Nananalangin tayo dahil siya ang nakahawak sa ating buhay. Siya ang may hawak sa ating buhay. He holds our future. Nananalangin tayo dahil nagpapasakop tayo sa Kanya. Amen? Nananalangin tayo dahil dumidepende tayo sa Kanya. Hindi tayo dumidepende sa ating lakas. Na anumang meron tayo ngayon, hindi sa atin ito. Kaya nananalangin tayo dahil siya ang nagbigay ng buhay. The giver of life. Amen? Hallelujah! Nananalangin tayo. Dahil nagbubukas ito ng pinto. Amen? Naniniwala pa ba kayo na ang panalangin ay nagbubukas ng pinto? Amen. The door will be open. Ang panalangin ng anak niya, ang panalangin ng taong intim na manalangin ay sinasagot ng Diyos yun. Ang Diyos na sumasagot ng panalangin. The righteous man, availeth, sabi niya, di ba? Ang maningas na panalangin ng isang taong matuwid ay sinasagot ng Panginoon. Maningas na panalangin. Hallelujah. Kung tunay ang iyong panalangin, kung tunay ang iyong panalangin, kapatid, bukas ang pinto, bukas ang kalangitan para ibuhos sa iyo ang pagpapala na hindi mo man ito inaasahan, hindi mo man ito hinihingi. Kaya punong-punong na sabi na ng surprise ang Panginoon. Dahil alam ng Lord ang puso mo. Minsan hindi natin hinihingi, binibigay niya. Kasi nandun, nakikita ng Lord ang katapatan mo. Nakikita ng Lord ang mga dalangin mo. Amen? Kaya patuloy lang tayo. Pray continually.
sitwasyon, ano man yung panahon, umulan man, bumagyo man, ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Pray continually dahil mayroong ginagawa ang Panginoon. Behind the scene, akala mo lang yun hindi kumikilos ang Panginoon. Akala mo na nanahimik si Lord. No! May ginagawa ang Panginoon. Akala mo hindi sumasagot si Lord kasi wala ka pang natatanggap. Ang Panginoon, nananahimik niya, but He wants you to surprise. Gusto ka niyang masurpresa. Kung totoo nga na tapat ka, pag magiging patient ka sa Kanyang, kung maging mag-aantay ka sa Kanyang ibibigay. Sinusubukan ka lang ng Panginoon dahil meron siyang sorpresa na mas malaki pa ang ibibigay niyang nakahanda sa iyo. Amen? Amen. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Continue lamang tayo manalangin. Kahit pagod ka na. Kahit pagod ka na, kapatid, continue lang noon. Naniniwala ako na in your perfect time, in your due time, ibibigay mo ito. Amen? Yung matagal nang walang papel. Yung matagal nang walang trabaho. Napakaganda yung testimony ni Brother Ryan. 1 year, more than 1 year. Dahil yun ang desire ng kanyang puso. Para nang dumating siya na kasama niya na magpuri ang kanyang pamilya. Gusto niyang makasama tayo. Gusto niyang purihin ng Diyos. Gusto niyang sambahin ng Diyos every Sunday. Kaya nanonood na lamang siya sa online. Pero nakita ng Diyos ang kanyang puso. Kaya ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan upang siya ay makapagsamba. Amen! Hallelujah! Yun ang nakita ko sa kanya from the start. Sabi niya, gusto niyang magsamba. Marunong pa ngayon mag-gitara si Brother Ryan. Kala niyo, marunong siya maawit ng mga papuri sa Diyos. Nailagay na sa kanyang puso. Nailagay na sa kanyang puso ang talagang nandoon ang kanyang pagsunod sa Diyos. And God is answering in His time. There is a time, there is a season for every time. Inaayos ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Inaayos ng Diyos ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Amen. Ngayon, makakasama na natin siya every Sunday. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya wag po tayo magreklamo kung hanggang kailan pa hindi nasasagot yung ating panalangin, kapatid. Huwag po tayong mag-worry, huwag po tayong mag-alala. Darating po yan in God's time. Meron lang nauna. Amen? Meron di, at ang Panginoon, ang pangako niya ay nangyayari. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero gagawin niya yan. Ang Panginoon, ang pangako niya kapag nagsabi siya totoo, hindi siya sinungaling, ginagawa po niya. Hindi tulad ng tao na kapag nangako ay napapako. Pero ang ating Diyos na sinasamba ay buhay at totoo. Amen? Sumasagot ng panalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito ang sikreto ng kapayapaan. Tunay nga, ang panalangin walang patid ay sikreto sa kapayapaan. We have a peace of mind. Magulo man sila, nag-aaway man sila dyan. Pero tayo, natutulog tayo ng mahimbing. Dahil tayo ay mayroong panalangin. Amen. Dahil mayroong Diyos tayo na siyang kumikilos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Sabi po sa Pilipos 4 verse 6-7, kapag sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, ay ipinapaalam mo sa Diyos ang kahilingan mo, ang kapayapaang hindi maipaliwanag ang magbabantay sa puso mo. Ang taong walang patid manalangin, hindi ibig sabihin walang problema. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa sa problema. Amen? Hindi po tayo nag-iisa sa ating mga problema. Kasama po natin ang Diyos. Kaya ang laban na to is for the Lord. For the battle is mine. Sabi nga niya, kaya ipagkatiwala po natin sa Kanya. Amen. Kaya hindi kailangan na maging mahaba o formal. Pwede natin itong gawin kahit magbulong tayo sa panalangin kung meron tayong mga kasama. Pasasalamat sa panalangin na panalangin. Amen. Panalangin sa gitna ng trabaho. Kaya lagi kong sinasabi, nakaka-bless talaga. There is a power in the name of Jesus. Tunay nga ang Diyos ay kumikilos. Sabi ko sa mga amo ko, kahit sa mga part-time ko, kapag naayos ko na yung kanilang mga higaan, pinapagpag ko yun, Lord Jesus, Jesus is Lord over this family. Mabait man sila o hindi. Sinasabi nilang manyak man sila o hindi dyan. But I do my part. Ipinag-pray ko sila. Yun ang ginagawa ko. Lord, maging generous sila.
huwag nila akong kalimutan. Yung una, tatapikin ko yung para maisip nila ako. And truly, sa lahat ng maging part-time ko, libre ang sapatos, libre ang damit. Diba? Lahat libre. Akala nila, kaya marami akong perang pambili dahil mga branded talagang mamahalin. But no, God provide. Nagiging generous sila. Pati lahat, inihipo ko yan. May isang lalaking matanda. Dahil hindi na siya makakatayo sa kanyang higaan, may nakaalala na isang nurse lagi sa kanya. Nagtrabaho ako sa kanya, ay hindi ko alam. Siguro nilagay ako ng Panginoon ng ilang buwan lang. Lagi kong nililihan sa higaan niya para siya gumaling, makatayo, mawala na yung oxygen. Kasi pag lumalakad siya, hawak niya yung oxygen, lahat hindi siya I pray every time na ako'y pupunta doon, pinag-pray ko siya. At bago ako umalis, siya nakatayo na wala ng oxygen. Ako napakasaya ko yun. Grabe, Lord. Thank you, Lord. Sabi ko, pinagaling mo siya, Panginoon. Ako naiiyak doon sa higaan. Na nakita ko na talagang wala na. Say, Mia, are you going? Sabi niya, yes, I'm going. Nag-release na lang ako ng pagpapala. Nag-pray ka na lang ako ng blessing sa kanila. And then healing, naranasan niya yung kagalingan. Ginamit lang ako ng Panginoon sa instrument. Naniniwala ako, Panginoon, sabi ko talaga yung ambience, yung atmosphere doon, grabe. Sabi ko, mga GBs sila. Thank you, Lord. Hanggang sa umalis na ako sa kanila kasi malayo siya. So, may mga kaparaan na ng Panginoon na ginagamit tayo sa ating panalangin. Hindi man sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa ibang tao. Ipag-pray po natin sila. Dalhin po natin yung lifestyle natin na manalangin, lalo sa ating mga amo. Mga amo na mababait. Mga amo na hindi na kung saan ang kanilang mga puso ay maging puso. Ipag-pray natin maging puso ng Panginoon. Naniniwala ako, meron kaming kabatiran na nag-testimony din. Si Sis Risa, yung kanyang amo na napaka-sobrang manyak daw, masyado siyang manyak, masyado masungit. Dahil hindi siya tumigil sa kanyang panalangin, nangyari yung hindi inaasahan. Nahipo ng Diyos ang kanyang puso, di ba? Naging mabait yung kanyang amo. Tingnan niyo yung himala na ginawa ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon, ha? Yung mga taong matigas ang pusong sinasabi, no. Hindi, walang imposible pag ang Panginoon ang kumilos. Umiiyak na siya sa kakatrabaho niya, sa kakasungit ng amo niya, hanggang sa magpaalam na siya. Doon na nagsimula yung kanilang drama. Na hanggang nahipo at doon naging maayos. Tingnan niyo ngayon ang nangyari, naging maayos, naging mabait na siya, ayaw na siyang pakawalan. Diba? Panalangin niyang prayer siya, bago siya dumating, bago siya talaga nandun yung panalangin niya lagi, kasi lagi daw siya talagang pagpasok pa lang niya. Diba? Amen? So praise God. Ito yung mga panalangin walang patid. Nangyayari, walang bagay na imposible sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. So mga kapatid, ang panalangin walang patid ay hindi tungkol kung gaano tayo kagaling manalangin, kundi gaano ka dumedepende sa ating Diyos. Kung tumigil ang paghinga, mamamatay ang katawan. Kung tumigil ang panalangin, manghihina ang kaluluwa. Kaya ngayong linggo, subukan natin ito. Huwag hayaang lumipas ang isang oras na hindi mo nababanggit ang pangalan ng Diyos sa puso mo. Manalangin ka dahil hindi ito obligasyon, kundi dahil anak ka ng may ama na laging handang makinig. Amen? Hallelujah! Kaya patuloy tayong manalangin mga kapatid, hindi lang sa kung may nararamdaman ka, hindi lang may problema, hindi lang may mga bagyo, may mga suliranin ka, patuloy lang tayong manalangin. Amen. And God will give us the peace that transcends all understanding. Amen. Kaya tayo manalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa tuwing minsan, Lord, nakakalimutan namin magpasalamat, tumawag sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran na minsan hindi kami nakakapanalangin. At tuwing linggo lamang, Ama, Lord, dahil sa kapaguran, dahil sa kahinaan, dahil sa problema, Lord, nakakalimutan na namin na tatawagin ka. But despite sa mga ito, ginagawa ka lang namin emergency. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Sa araw na ito, sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon. Ang pagkilos mo sa amin na hindi lamang emergency, bagkos araw-araw, every hour, every minute, na maging kasama ka sa aming panalangin, kasama ka sa aming paglakad, sa aming pagtatrabaho, Panginoon. Nagawin namin panalangin walang patid, laging kuminikta, Panginoon, laging mayroong relasyon sa iyo, Ama.
Salamat, Panginoon, sa katuruan ito, O God, na kung saan patuloy mo kami itinatama, kinokorek, Panginoon, dahil ayaw mo kami mapahamak. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil nandyan ka lagi, Panginoon, na pumuprotekta sa amin. Pinoprotektahan mo kami sa mga tukso at pag-aalala. Pinoprotektahan mo kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Lord, salamat dahil yung aming pananampalataya at pagtitiwala ay lalo pang lumawak at lumago ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bukas na kalangitan. Salamat sa bukas na pinto, Panginoon, na ang lahat ng aming panalangin ay nakarating sa trono ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin at walang bagay na mahirap sa iyo. Salamat sa mga surprise na paparating na mga answered prayer, Lord. Naniniwala ako, Lord, in your perfect time and in your perfect will, you will answer our prayer. In the mighty name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, at pangalan ni Jesus. Tumayo po tayong lahat para umawit tayo. Hallelujah. Salamat po at every time, Lord, na ang idinudulog namin sa iyo ang aming mga puso, naka-align ang bawat isa sa inyo, Panginoon. Patuloy ninyo binubuksan ang durungawan ng langit upang ipabatid sa amin kung gaano mo kami kamahal. Thank you, O Lord, for all the answered prayer, O God. Lord, ang isang napakagandang experience na aming naranasan, Panginoon, ay ang magpalakasan kami every Sunday, O God, na kahit may mga ups and down, iniiwanan namin ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin namin sa buhay. Lord, ang aming puso ay, Lord, patuloy namin idinudulog sa iyo. Ikaw ang maghari, mag-drive sa aming mga buhay. Naniniwala kami nananampalataya. By faith, Lord, you answer all our prayers and petitions. Tunay na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi. Thank you so much for your unconditional love. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the lives of your children right now, oh God. We are connected to the kingdom government. We are so blessed and very thankful, Lord, because we feel your presence in our everyday life. Thank you, Lord, sa mga panalangin, Panginoon.
sa mga panalangin na kung saan patuloy namin kayong kinukulit sa mga bagay na nais namin. But Lord, because nakikita mo ang puso ng bawat individual, na kahit kami ay manalangin, kulitin ka kung ito'y magiging daan ng aming kapahamakan, patuloy mong isinasara ang mga pintuan para sa aming mga buhay. And thank you so much, O God, sa napakaraming pintuang iyong bubuksan para sa Amen. bawat individual. Jesus. Mga pintuan na bubuksan mo sa bawat pamilya, Amen. Panginoon. Hallelujah. O hallelujah, pagpatuloy lang kaming itaas ang iyong pangalan, imagayway at magkakahiya ang iyong pangalan. O hallelujah. Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus, ang pangalan Jesus ay makagagawa ng mga bagay na hindi kayang i-offer ng mundong ito. Kaya Lord, thank you so much. Thank you, Lord, sa anumang sitwasyon at panahon, magpapatuloy kami maglingkod sa iyo. Sa anumang sitwasyon, Panginoon, mas pipiliin namin, Panginoon, ang manatili kami sa iyo. Manatili ang iyong presensya sa aming mga buhay. Manatili, Panginoon, na kami ay naka-align sa iyo, naka-focus kami sa iyo, Panginoon. And thank you so much, Lord, because you are our foundation. We will not be shaken sa kabila ng sitwasyon, sa kabila ng mga problema. We will not be shaken Hallelujah. because the God that we serve, He is alive. You are our God, the beginning and the end, the Almighty God. Oh Lord, thank you so much for your love and mercy and grace. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon, sa mga kapatiran na bagong dating lang, Panginoon, bago naming nakasama, bless her life, bless her whole family, oh God. We surrender everything to you. We entrust everything to you. Lord, ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya hindi kami magdududa na ikaw ay patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. I speak blessing para sa lahat. I speak financial breakthrough para sa lahat. I speak artisijur para sa lahat ng mga wala pang papel in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Ano man ang mga pinaplano, Panginoon, ng inyong mga anak na naririto, Lord, your will be done, not our will, but your will be done, Lord Jesus. Samahan mo po ang bawat isa. Ano man ang nais namin sa aming mga future, kayo ang mag-drive. Kayo ang manguna. Dahil naniniwala kami tanampalataya na kapag inuna namin kayo, tiyak ang kasaganaan, tiyak ang katagumpayan, tiyak na we are victorious and more than conqueror. Thank you, Lord, sa lahat ng mga pamilya na ginagawa, sa lahat ng mga pamilya na kung saan may ginagawa ka, mga amazing grace, mga amazing, Lord, mga miracle worker, na talagang nakikita namin na ito ay bunga ng aming sama-samang panalangin. Kaya ang nais namin, Panginoon, na ipabatid sa inyo, anumang sitwasyon, hindi kami, Lord, hindi kami titigil, manalangin at magtiwala sa iyo. Salamat, salamat, Panginoon. Hindi po, Lord, kayo tumitingin sa dami. Ang tinitingnan nyo ay laman ng puso ng bawat individual. Amen. Thank you for all the blessings, O God. You deserve the highest praise. You deserve the glory and honor and adoration. Thank you for everything, Father in heaven. We surrender and we entrust everything to you. We love you so much, O God. And thank you for the life ng inyong mga anak. Sa iyo po ang lahat ng papuri, mataas ng parangal. To God be all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen.